Magandang araw sa iyo. Ngayon, himayin natin ng isang medyo komplikadong desisyon ng Korte Suprema. Ito yung GR number 2029-8036. Ang kaso, People of the Philippines versus XXXX. Ang mga detalye kinuha natin mula sa sipin ng batas sa panggagahasa, mga kaso at paglilitis. Okay, ang misyon natin ngayon. Bakit nga ba yung stepfather na nahatulan na for statutory rape, binago pa ng Korte Suprema yung krimen? Naging qualified rape. Guilty pa rin naman siya, pero bakit nagbago yung classification? Titignan natin ano yung ebidensya, yung naging takbo sa mga korte, at ano ba talaga pinagkaiba ng dalawang klase ng rape na to based dito sa kaso. Simulan na natin itong paghimay. Grabe itong kaso na to. Nagsimula sa 53 hiwalay na paratang ng panggagahasa. 53, grabe nga. Oo, laban sa akusado na stepfather pala nung biktima, si AA. Ang mga pangyayari daw mula 1999 hanggang 2004. 8 taon pa lang daw si AA nung nagsimula. Napakabata pa. Talaga. Tapos, importante ito, nagkaroon ng stipulation o kasunduan sa korte. Inamin ng parehong panig na si AA, minor de edad siya noong Enero 2000 at stepdaughter nga siya nung akusado. So sa korte, nagsalaysay si AA, detalyado. Yung unang 2 beses daw siyang ginahasa, 1999 pa yon. Yun yung dalawang kaso na specific. Oo. Sabi niya, hinubaran daw siya, hinalikan, hinawakan, tapos pinasok mismo ng stepfather yung ari nito sa ari niya. Grabe yung takot at sakit daw. Tapos binalaan pa. Yun nga, binalaan pa siyang huwag magsusumbong. Nasubukan naman daw niyang magsabi sa nanay niya. Kaso parang hindi siya pinaniwalaan. Kawawa naman. Oo nga buti na lang, eventually nagsabi siya sa kaibigan niya tapos sa tihan ng kaibigan. At yun, doon na nagsimula yung pagsampa ng kaso. Okay, so sa Regional Trial Court, sa RTC, doon unang luhabas yung hatol. Nahatulan nga yung akusado. Pero 2 bilang lang, di ba? 2 bilang lang. Para lang doon sa 2 specific na insidente na naikwento ni 3AA ng klaro. Ang krimen, statutory rape. Statutory rape. Anong parusa doon? Reclusion perpetua, bale habang buhay na pagkakakulong, para sa bawat isa sa 2 kaso. Bawat isa. So, 2 reclusion perpetua. Tama. Pero teka, yung ibang kaso, yung 51 pa, na-acquit siya doon. Bakit naman? Sabi ng RTC, parang kulang daw sa ebidensya. Hindi raw napatunayan kung paano eksaktong nangyari yung bawat isa sa 51 na yun. Kailangan daw kasi specific details per incident. Okay. Pero syempre hindi dyan tapos. Umakyat pa sa Court of Appeals. Tama? Umepela yung akusado. Oo, umapela siya. Ano naman ang sabi niya sa CA? Ang depensa niya, may mga inconsistency daw sa kwento ni AAA. Yung oras daw ng pangyayari, tapos parang imposible daw yung tagal ng pagpasok ng ari na sinabi niya. Ano naman ang sagot ng gobyerno? Yung OSG. Sabi naman ng OSG, dapat mas bigyan ng timbang yung credibility ni AAA na nakita mismo ng trial court judge. Lalo na't bata yung biktima, trauma, matagal na nangyari, hindi na daw ganong ka-critical yung eksaktong petsa at oras. Ang importante, nangyari yung krimen. Makes sense. Ano sabi ng CA? Kinatigan ng CA yung RTC. Guilty pa rin sa 2 bilang ng statutory rape. Dinagdagan lang nila yung danyos, yung bayarin. Okay, so pareho pa rin ang RTC at CA sa krimen. Pero pagdating sa Korte Suprema? Ayan na. Pagdating sa Korte Suprema, dito naging mas interesting. In-affirm nila, sinangayunan nila na guilty nga, pero binago nila yung krimen. Mula statutory rape, ginawa nilang qualified rape. Yun na nga. Bakit naging qualified rape? Akala ko ba statutory rape kasi menor de edad? Dito pumapasok yung technicality ng ebidensya Para masabing statutory rape, under the law, kailangan mapatunayan mo na yung biktima ay wala pang 12 years old nung time ng krimen. Below 12 dapat. Oo, specifically below 12. Dito sa kaso, kahit malinaw na minor si AA,
Yung ebidensya para patunayang eksaktong below 12 siya noong 1999, medyo mahina daw. Testimonya lang niya, tapos photocopy ng birth certificate na hindi naman authenticated. Hindi sapat yung pruweba sa exact age na below 12. Yun nga, hindi daw umabot sa standard na kailangan, lalo na base doon sa guidelines ng kasong People v. Pruna. Yan kasing Prunakis, nag-set yan ng parang mataas na requirement sa pagpapatunay ng edad for statutory rape. Ang napagkasunduan lang talaga, yung stipulation ay minor siya, meaning below 18. Okay, so hindi na-meet yung requirement for statutory rape. Pero bakit naging qualified rape pa rin? Ito na yung crucial part. Kahit hindi pasok sa statutory rape based sa age requirement na yun, tiningnan ng Korte Suprema yung Article 266B ng Revised Penal Code. Ano sabi doon? Sabi doon, ang rape nagiging qualified rape kapag ang biktima ay wala pang 18 taong gulang. Yung gumawa ng krimen ay yung kanyang step-parent o kaya ibang kamag-anak na nasa listahan ng batas. So dalawang tinitingnan, edad below 18 at yung relasyon. Eksakto. Sa kasong ito, parehong napatunayan yan. Si AAA, minor, below 18 yan, yung inamin nila sa stipulation. At yung akusado, stepfather niya, malinaw yon. So kahit hindi napatunayan na below 12 siya, pasok pa rin sa qualified rape dahil below 18 siya at stepfather ang gumawa. Tama. Mas binigyang diin ng Korte Suprema yung bigat ng relasyon, yung pagiging stepfather niya. Qualified circumstance yun. At ang parusa dapat dyan sa qualified rape ay death penalty. Death penalty. Pero dahil nga may Republic Act 9346 na nag-abolish ng death penalty, ang parusa ay naging reclusion perpetua ulit. Pero take note, walang parol. Yun pala yun. Reclusion perpetua pa rin, pero this time under qualified rape at wala pang parol. Mas mabigat pa rin in effect. Oo, mas mabigat ang implikasyon ng walang parol. Korte Suprema, guilty ang akusado sa 2 bilang ng qualified rape, parusa, reclusion perpetua sa bawat kaso, walang parol. Tapos, tinaasan pa yung danyos, di ba? Oo, tinaasan pa. Kailangan niyang magbayad ng tig 100,000 pesos para sa civil indemnity, 100,000 pesos para sa moral damages, at 100,000 pesos pa para sa exemplary damages. Lahat yan para sa bawat isa ng 2 krimen. Grabe, 100K bawat isa. So, 300K per count. Tama. Malaking halaga para ipakita yung gravity ng offense. Okay. So ano ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Nakita natin kung paanong pwedeng manatiling guilty yung hatol pero mag-iba yung mismong krimen. Depende pala talaga sa kung anong mga elemento yung napatunayan ng sapat ayon sa hinihingi ng batas. At pinapakita nito kung gaano ka-importante yung mga legal na detalye, yung technicalities. Yun nga, yung technical na aspeto ng ebidensya versus yung mga elementong nagpapabigat sa krimen tulad ng relasyon. At ito siguro ang isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Kitang-kita sa kasong ito yung hirap, yung hamon sa pagpapatunay ng mga detalye, lalo na kung bata yung biktima, tapos matagal na yung trauma. Totoo yan. Kasabay nito, nakita natin yung parang tensyon sa pagitan ng technical rules of evidence, yung sa edad, para sa statutory rape, at yung mga sitwasyon na halatang mas matindi dahil sa relasyon ng biktima at akusado, yun sa qualified rape. Oo nga. So, sa pagbalanse ng hustisya, ano kaya ang dapat mas manaig? Yung technical na requirement ng prueba o yung bigat mismo ng sitwasyon dahil sa relasyon? Isang tanong yan na, sulit pagnilayan.